Ta? Hebrews 10, verse 19. Muna ito ang yampo sa kaning gisulti din sa Hebrew. So akong basahon, verse 19. Palihog po yan siyang Bible. Verse 19. Mangigsuon, kaya aduna man kitay pagsalig nga makasulod sa dapit nga balaan pinaagi sa dugo ni Jesus. Pinaagi sa bag-o ug buhi nga sa ato pa pinaagi sa iyang lawas. Ug kay kita aduna may bantugang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. Busa manuol kita sa Dios uban ang matinud-anon nga kasing-kasin uban sa hingpit nga kasiguruhan sa pagtuo. Human mahinlo ang atong mga kasing-kasing pinaagi sa pagbisibis gikan sa dautan nga tanlag ug human mahugasi ang atong mga lawas sa lunsay nga tubig. Verse 23, sa walay pagsibog, pagpangusga nato, pagkupot ang paglaom sa atong tinuhuan, kay kasaligan siya nga nagsaad kanato. Og mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usag-usa ngadto sa paghigugma ug sa mga maayong buhat. Verse 25, sa walay pagbiya sa atong pagtigom, ingon sa gibuhat sa pipila, hinuon magdisigay kita sa usag-usa ug ilab na, gayud na, sa makita na ninyo nga ang mga adlaw nagkaduol na. So mo ni ang mensahe sa Hebrews sa dihang sa panahon aning adlaw is grabe ang persecutions o gidasig ang mga magtutuo kaniadto nga mga Hudiyo nga dili isalikway ang panagtigom. And we know na ata sa karon sa pandemic, and yet ang government gi-allow ta nga mutapok with the protocol nga gihatag nato. That is why nay mga pipila ato pong iampo nga ang worship, ang service is essential as a Christian. Importante gini sa fellowship. Being a genuine Christian, mo na makita nimo ang Book of Acts, mo gina ang bunga. Kung gi-allow ni sa government nga within the social distancing ang mga protocol, that is why this na to i-neglect. Kung makita na to nga mo niya makahatag sa itong pagdasig sa mga isip nga magtotoo. Amen? Now we see each other. Because ang online, yes, pasalamat ta sa online, but lahi ra gyud ang online o sa physical. But as long nga ni comply ta sa protocol sa government. Amen? I-submit ta. So, magampo ta, malihog ko panindog ta, atong yampo, ang ubang mga katawhan, nga wala na to na makita, kasi nabugnaw, kay pila ka buwan, nga wala ta ka physical service, o pasalamat sa uban, nga namalig, o nanimba, usab. Tamo lang itong amahan, Ginoo, salamat, salamat sa imong gugma ug kaayo. Lord, bisan tuod, Lord, ani ami sa karon nga pandemic, Lord, but we pray, Father, gi-allow nimo, Lord, nga ang magtutuo nga mutapok yapon pinaagi sa mando sa precaution sa protocol sa government. Salamat ani Ginoo. Og Lord nga amoy pataas kanimo ang mga katawhan Ginoo. Lord, himoa Lord nga wasle angay kadlukan because si Kristo mao na ang Dios Ginoo nga siya may mo-protect kanamo. Siya may ang muhatag kanamo, Lord, protection o labos ng pagtuo nga kaning tanan Ginoo, Lord, mahimo lamang ni pinaagi sa imong kaluoy. Amahan among iampo ang matag, Lord, magtutuo for pila ka months, Lord, nga wala na sila Lord, mo appeal sa fellowship, Lord, na uban nga bugnaw, na uban, Lord, nga na-discourage na, Lord, sa kahimtang. Amahan, dadaa sila pagbalik, Lord, sa imong pundok, Ginoo, God. Amahan, among giampo, even sa mga online Bible study, na uban di ka attend because di ka not afford, Lord, sa load. O Lord, na uban, Lord, nga wasat sila smartphone. But Lord, we pray, Father, nga karon, Lord, nga nanay physical service, Lord. Lord, we pray. Himo, Lord, ibutang silang kasing-kasing, Lord, ang balang spirito nga panglihok, Ginoo, nga they will willing, Lord, to come together to worship you, God. Because, Lord, it's part na yun namo, Ginoo, isip Kristohanon, nga mo gather, O God, Lord, to exalt you, to magnify you, Lord, nga pasidunggan gayog ka, man. Kaya mao naman ni among new nature, O God, is to glorify you, O God, and to sing to your name. O sa among panagtigom, Lord, nga madasig mi sa matag usa, Ginoo, amahan. Amahan among iampo, Ginoo, Lord, kung nami mga kaila, Ginoo, Lord, nami mga
family, Lord, nga wanasan mo simba, Lord. Lord, tagai mi gibugaton nga amos lang i-reach out, amos lang i-invite, Ginoo God, o pagbalik, amos lang madasig pinagi sa gugma ni Kristo. Ginoo Amahan, nga di ta ni neglect, Lord, ang panagtigom sa matag usa, Lord, labi na katong, Lord, nga capable nga makaanhi sa matag Sunday service, Ginoo God. So we pray, Father, Lord, ug amos ang ampo, Lord, katong dili capable within the, Lord, sa katong mga edad nga 60 above, Lord, o below 15, Lord, nga Lord, that you continue, Lord, nga even sa online, you have the thirst and hunger to listen to your word and to worship you, O God, Ginoo Amahan. Busa, Lord, amo ni ampo nga maghimo kag milagro sa tagsang mga magtutuo, Lord, nga sa ilang pag-anhi, Lord, nga musimba gayud sila diha sa imong buhing nga ngalan, Ginoo. Kay kaning pagsimba, Lord, imo ning gidesign sa mga magtutulog nga kani, Lord, ang kami ang mabulahan, Ginoo, kami ang malipay, Ginoo God, kay imo ning gihatag nga pribilehiyo, Ginoo, nga kami makasinati sa kalipay diha sa among pag-awit o panagtigom sa matag usa, Ginoo, Lord. Busa, Lord, tabangi, Lord, kung namay mga na-discourage, Lord, kung namay nawag, Lord, nawagtangag paglaom, Lord, buhia ang liso, Ginoo, Lord, Lord, silang kasing-kasing, Lord, nga ang balang spirito magpanglihok gayud diha kaniya diha silang mga kinabuhi, Amahan. Ug Lord, amo gyud padayon pag-ampo, Ginoo, Lord, even ang mga kalag nga wala pa sad nakaila kanimo, nga ikaw sa mismo, Lord, ang mupukaw sa patay nga kalag, Lord, nga Lord, nga makasdungog sila sa ebanghelyo nga si Kristo lamang ang makaluwas ug way laing relihiyon nga makaluwas kundi relasyon diha ni Kristo may importante, Ginoo Amahan. Lord, masinati nila, Lord, nga ilang kondisyon, ang greatest problem sa tao is ang sala, Ginoo Amahan. Dili ang kwarta, dili lang sakit, Ginoo, Lord, dili ang Lord, kanang kagulanan o kawadon, Ginoo, kundi ang sala, Ginoo Amahan. So we pray, Father, nga imong gamiton usab, Lord, kami nga matagsimbahan, Ginoo, nga ang individual na mo, Ginoo, Lord, nga mo-exert gayud, Lord, nga mo-engage gayud sa pag-invite, sa pag-share sa gospel, O God. Amahan, tabangi kami, Ginoo, Lord, kay kami man imong gitahasan isip nga mga magtutuon nga nagpadayon man ang mission nga imong gihatag dinhi kanamo, O Lord. Salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mayong buntag sa tanan. So once again, ato ang Ginoo yatagan ta og nindot kayong adlaw to gather sa iyang simbahan. Kabalutan na sa dihang atong nailhan ang Ginoo, sa dihang nailhan nato si Kristo, sa dihang nakabaton ta og pagtuo kang Kristo pinagi sa grasya sa Dios, sa dihang nakabaton ta og relasyon diha ni Kristo, nabali og nausab ang atong kinabuhi. Ug dili na may sama ang atong kinabuhi kaniadto. Amen? Our life will never be the same sa dihang atong nadawat si Kristo Jesus. Ug kini nindot kayo, makita nato sa Philippians as Paul reminisce kung kinsa siya sa dihang wa pa siya kadawat ni Kristo. Na siya usa ka Hudiyo, usa ka tinuli, usa ka Pharisee, zeal sa iyang religion, persecutor sa church, ug righteous siya under sa law, siya blameless. But sa Colossians 3:7-11, ingon siya, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, in order that I may gain Christ, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know Him and the power of His resurrection, and may share His suffering, becoming like Him in this death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. So this is a personal testimony of Paul, but this is a true mindset of a genuine believer.
We count everything na atong na-achieve as rubbish, bisan atong pagkamaayo, bisan unsa pa ang estado sa atong kinabuhi. We count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus our Lord. Ang tanang butang walay kapuslanan kung atong itandi sa atong pagkaila kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kristohanon nga nangandoy na makauban niya ug makaambit sa iyang pag-antos hantod nga mahisama niya sa iyang kamatayon. Yes, following Christ will cost us everything, but wala gayud kapuslanan ang tanang butang kung atong itandi sa atong pagkaila ni Hesukristo. Atong isipon na hugaw or walay kapuslanan ang mga butang aron maangko nato si Kristo ug kita makauban niya. Atong isipon usab na atong pagkamatarong naangko nato gikan sa Ginoo tungod sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Amen. Amen. All glory belongs to God and our Lord Jesus Christ. Akong giawhag ang tanan sa pagsimba o pag-awit sa ato ang Ginoo. The radiance of the Father before the dawn of time.
reward, O God. Ikaw gayud among reward, O Jesus. Salamat kayo sa gasa, O God, sa grasya. Imong gihatag ka namo, O Lord. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. Oh, my love is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath, With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him.
belongs to God and our Lord Jesus Christ. May buntag, once again. May buntag sa tanan. Sa palihog ko, great sa inyo ang tapat. As we sing ato ang welcome song. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice. Mic test. Leo ko kablis yung Bible, Psalm 130, Salmo 130, mali si Bano Psalm 130, Psalm 130. So ang title nako karong kabunta guys, Assurance of the Lord's Forgiveness. Ang kasiguraduhan sa kapasayloan sa Dios nga iyang hatag nato. So mana the assurance of the Lord's forgiveness. So I'll give you a background ani nga psalm. Last 3 Sundays, kato nagwali ko mahitungod the 3 characteristics to live a pure life. Actually, naban-out sa mua, sa pagpadung na ko din niya. Actually, akong wife, wag yun siya ka-online service ato, paghapon na, iyang ipaminaw balik ang ako ang wali. But, sa ihang pagkatong wala gisuga, wala tanan, kay dugay na siga, hapon na daw kastanan, mga 5 p.m. na, is, through aning Psalm 130, nakahimo siya kanta. Nga nga basa. Ganahan ta ko ako tayo pakita ya. Ang uban nakadungog na sa FB. Sila duha sa akong eldest daughter, sa akong anak na babae. Og pag-abot ako ningon akong anak na daddy namin nahimo nga kanta ni mami. So atat kay siya nga padunggon ko kay siya nag-keyboard. So kita mo kanang tuslok nga keyboard and akong wife. So to ani nga song mong na himo ni nga sermon karon is through ato nga song sa dihang pagkanta actually hantud pag-augma nasa akong mind, especially kaning verse 4. If you should mark an iniquities, which is need kay nato nga masabtan sad ang forgiveness God, which is ang theme gyud ani, which is ningon sa akong wife, ang ni-speak sa niya is about forgiveness, which is mao ni ang chorus sa kanta kaning verse 3 and 4 nga chorus. So kani nga Psalm 130 is a beautiful message of the Lord's forgiveness. Pasayloan sa tala. Kaya nga naman ang Ginoo di gyud mo record og wrong, bisa mo keep og record og wrong. Amen. That's how our God is. Ug di gyud ta kasabot sa kapasayloan sa sala kung wa ta kasabot sa atong paggama ka sa sala. Mao ni usa ka butang nga angay sa natong ma-learn isip believer. So we need to understand when Moses, in Exodus 34, nga he wants to, he plead to God, show me your glory. Actually, ganahan si Moses nga makaila gayud sa Ginoo. Kinsa gid ang Ginoo ngayang gisilbihan. Sa dihang nasa sa Mount Sinai, sa babaw sa Tingog. That is why ang Ginoo nagpadayag kaniya. Which is, mo ni ang character sa Ginoo sa Exodus 34 verse 5 to 7. Akong pasahon, the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God
merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers and the children to the third and the fourth generation. So true na nga kanang kuan nga pas or kanang verse is mo na ang kinayahan sa Ginoo. He is faithful, he is love, he is gracious, di ba? He is kanang forgiving tatong iniquity, transgression and sin. Gabante mo ang list. Iya yung gi-define that iniquity, transgression and sin. But kadaghanan nato ato ning kalimtan ang last. Unsa man siya? By no means he will not clear the guilty and punish sa lain pang translation. We need to understand our God is loving, gracious and faithful, forgiving, but iya yung silutan ang makasasala. Mo ni nga usa ka butang nga di ato ning i-neglect kadaghanan sa kalibutan nga wa kay lisoy. God is loving. Yes, God is loving, but God is just. Amen? So, we need to learn also nga ang nakapahimulag na to, nakatabon sa dagway sa Dios is ato ang sala. Mo nang Isaiah 59 verse 2. Mo ni nakapahimulag ka na to sa Dios tungod sa sala. Mo na nga, the only thing nga ma-draw near ta sa Ginoo is through the forgiveness sa to ang sala. That is why we learn sa dinhi sa psalmist. We need to understand, psalmist ni siya nga nakita siya sa greatest problem, which is ayang pagkamakasasala. Ug ato ning matuki nga ang iyang only hope with you ang kapasayloan sa Dios sa iyang mga sala. So, but we learn din isad also nga ang psalmist naka-find og assurance sa Lord forgiveness. In spite nga nakakita siya sa greatness sa iyang pagkamakasala, is nakita siya assurance sa kapasayloan diha sa Dios. That is why a lot of believers does not understand or kuwang yung pagpanabot sa kapasayloan sa sala. That is why kadaghanan sa mga magtuto is magdumot. Sometimes entitled pa nga pasayloon sila. Hindi na ito makita ang emotion sa usa ka psalmist nga sa dihang nakita niya ang iyang pagkamakasala. And we need to understand, ang sala serious business na sa Ginoo. Do not take it for granted ang sala nga atong i-take it lightly. That is the serious mo nang kadaghanan sa tukuwang ta sa pagpanabot sa sala. Kadaghanan sa mga tao kasabot nga makasala, pero wasla ka kasabot kung unsa na kahinyos kagrabe ang sala sa usa ka tawo. Dili kinahanglan mahimo kang murder, adis-adis ka, or unsa pa yung buhaton nga mahimo kang mga sala. A single sin sa dihang namataw tas kalibutan makasasala na tangdaan. That's why there's no other religion or anything nga reliyon makaluwas na to, or mga bulaton or good works nga makaluwas na to. Kaya ang problema na to is innate na sa itong pagkatao na sa kalibutan, which is ang sala nga naa sa sud na to. Mo ni nga usa ka butang nga ang natong makatunan usab. So the question is, does God care for our sins when we approach Him today? Ang Ginoo ni bati ba nabay pagbati sa tong sala sa diyang moduol ta niya karon? Maning makat-on ta ni Psalm. So tagaan ta mong background. Actually, ang title sa Psalm, kung matanaw niyo sa Psalm, ang book of Psalm is, mara niya ang book nga gi-collect. Ngalaylay og author. So mara niya ang book sa Bible nga gi-collect. 150 ka book, chapter, nga dagag author. Kaya kung tanaw niyo sa Psalm, apil ng subscript. Kanamingon siya nga, a David, a Maskil, nga na, running a song of ascents. Actually, mo niya ang title sa Psalm. Inspired ni siya, di siya gipuno ni sa translator, appeal ni siya. Unsa man ning a song of ascent sa Cebuano pa, awit sa pagtungas. A song of ascent. So, actually sa group of Psalm ni, nag-start ang song of ascent, kung tanaw mo sa book 5 ni Psalm, there are 5 books sa Psalm nga tawagan ni gi-arrange sa mga kaniadto nga mga nagkanunay sa ni sa mga Hudiyo is nag-start ang book of Psalms is from chapter 120, tanaw niyo yung Bible, hangtod chapter 134. Yang group ni Psalms. So, muna is Psalms of Ascent. Gitawag siya na. So, unsa man sila? Ang Song of Ascent is, mauni sila mga pilgrims magposisyon padulong sa temple sa Jerusalem. And we need to understand, kung tanaw niyo mo ang terrain, na mga robbers, na mga enemy, ilang ang ilang masugatan, pila ni ka days nga maadto sila sa temple.
mo nang alawiton kanang kanlantahon ni nga ilang kantahon sa diyang madto sila sa feast unsa mga tulo kaning Song of Ascents ikanta ni sa tulo ka feast of tabernacles, feast of booths, and Passover. Mo ni nga kanta nga ilang kantahon kani nga psalm. So that is why diya sila sa dihang nagposisyon sila padulong sa Jerusalem nga moawit sila ning kalantahon na sa mga pista sa mga Hudiyo. Mo ni nga sa dihang magsimba sila, actually also ilay andamoy lang kasing-kasing. So wala pa sila makita sa presence because the presence of God kinadto sa temple lamang. So mo na ilang i-prepare lang heart pa sa corporate worship. Mo na sa dihang mo engage sila sa temple. As Christians, labi na ka atong festival mao ni Sunday service. Mo na atong corporate worship. This is a preliminary thing nga atong gibuhat sa kalibutan nga mo say mahitabo sa langit. Mo na atong festival nga worship nga as we approach sa Ginoo, we should aware dapat andam ta nga mga igpasaylos Ginoo. Di ta basta-basta manhilang dinhi nga maabot din ta. But it's why encourage you nga musayo ta i-prepare atong heart. Dili basta-basta tutulo ng Ginoo. Mo ning ma-learn ta dinhi sa psalmist said nga mao ni atong feast nga mapasalamaton ta mga itagpasaylos Ginoo ug mapasalamaton ta para natay reverence and awe sa Ginoo. Sa dihang musimba ta mutapok ta diha. And we need to understand ato yung hinumduman nga pinagi siyang bugtong anak iyang gipadala para bayaran atong tanang mga sala. Mao na ato ang nga atong deserve gyud is atong sala masilutan. But because of Christ, we are deserving mo nang nakaangkon ta na nga kapasayloan sa sala. That is why kaning Psalm sense makita nimo na siya nakita niya ang iyang pagkamakasala. Iyang pagkalawom ka makasasala sayang dinhi sa sud niya. Manang we need to understand no matter how deep atong guilt diha sa atong pagkaibaw nga makasala ta, makahilak ta sa Ginoo ug makamangay tag kapasayloan sa sala. Amen. So morning we need to understand ang author ani wa ta kibaw unknown pero the earliest known nga author nga nasuha sa Song of Ascents si David. Mana Psalm 122, 124, 131, 133. Kaning psalm is a penitential psalm, is a prayer. Kung makita mo sa personal prayer at the same time, gi-appeal sa community, sa family. Nga makita din sa verse. So it's a lament nga nakita sa iyang pagkamakasala. So ang psalmist nag-focus siyang distress sa kagulanan sa iyang pagkamakasala, pero sa katapusan nag-focus siya sa paglaom sa kapasayloan diha sa Ginoo. Amen? So we need to kani nga psalm is giilani sa an ancient church nga penitential psalm sa masang gingon. Si Martin Luther ni classified ani nga Psalm 130. Listen to this as Pauline psalm. Kang Paul kuno nga writing nga nga possible ay dili nga yang ilang gi-classified lang. Pwede si Paul nagsuwat ani because of the emphasis of forgiveness. Kuna makita nimo ang letter ni Paul is grabe ang grace and forgiveness nga iya gi-emphasize gyud ni Paul. So in this psalm, he cried of despair over sin and death, but he encouraged his fellow Israelite to hope in the Lord. To hope in the Lord. And this psalm, there are 4 stanzas. 4 stanzas, verse 1 and 2, verse 3 and 4, verse 5 and 6, and verse 7 and 8. Kung tanaw mo yung Bible, tanawa ng na-space, mo na stanza. Natuan na, mo na outline. Akong ipakita nyo din niya. So let's read, palihog-tag barugta, atong basahon ang Psalm 130. Akong basahon sa Cebuano. Psalm 130, a song awit sa pagtungas. Gikan sa mga kahiladman, nagtuaw ako kanimo, O Ginoo. O Ginoo, pamatia ang akong tingog. Papamatia ang imong mga dalunggan sa tingog sa akong pagpangamuyo. Kung ikaw, O Ginoo, nagtimaan paunta sa mga kasalanan, O Ginoo, kinsa ba ang makasugakod? Apan, adunay pagpasaylo diha kanimo. Aron ikaw takus nga kahadlukan. Naghulat ako sa Ginoo, ang akong kalag, naghulat. Ug sa iyang pulong naglaom ako. Ang akong kalag naghulat sa Ginoo, labaw sa mga tawong nagtukaw, alang sa kabuntagon, labaw sa mga taong nagtukaw alang sa kabuntagon. O Israel,
laom diha sa Ginoo. Kay diha sa Ginoo adunay gugmang walay paglubad. Ug diha kaniya anaa ang madagayaong paglukat ug iyang lukaton ang Israel gikan sa tanang kasalanan niini. Magampo kita. Amo lang itong amahan Ginoo, Lord ikaw gyud among buhing paglaom. Lord ug nakita namo ang paglaom pinaagi sa pagpadala sa imong bugtong anak nga mao si Kristo. Nga siya lamang ang makaluwas sa among sala ug siya lamang ang makabayad sa among sala. Ug salamat Ginoo nga pinaagi si mong gasa ng kanakadawat mi pagtuo ug kapasayloan sa sala. Ug amahan himuha Lord nga kanimong pulong karon Lord nga moabli sa matag kasing-kasing ug nahuna sa mga kalag nga makadungog ani nga mensahe. Lord nga makasinati usab sila Lord sa kapasayloan sa sala diha sa imong ngalan pinaagi sa imong bugtong anak nga mao si Kristo. Tabangi ako Ginoo nga tigpamaba diha kanimo ug Lord himuha Lord ang mga kalag karon Lord makitag madasig ug ma-address sa imong kapasayloan sa sala Ginoo. Dalaygon ka in Jesus name we pray. Amen. Maglingkod kita. Palihog. So ang title ng kabuntaga is Assurance of the Lord's Forgiveness. I have 4 points. That is why 4 stanza. So that is why I have 4 points. Point number 1 is a prayer of mercy. Verse 1 to 2. Point number 2 is a promise of deliverance. Verse 3 and 4. Dali ba kani? Point number 3, a proclamation of hope. Verse 5 and 6. And point number 4, a plentiful redemption. A plentiful redemption. Verse 7 and 8. So, puro na P. So, we need to understand kaning nagposisyon padung sila sa Zion, sa Jerusalem. Og ilang na hinumduman nga naagi babag sa ilang pag-adto o pag-serve o pagsimba sa Ginoo. Ang babag dili ang kalisdanan sa mga agyanan kay mountainous ba ni kabatuan. Dili ang terrain, dili ang mga robbers or enemy nga musugat nila para tulison sila. Kung kinundo mo atong Jericho, mao man na siya katong parable gihatag ni Jesus Christ. Kundili ang ilang nakita nga kalisdanan is ang nimong babag pagpadung nila dito is ang ilang sala. Which is may mohindered sa pag-serve sa Ginoo. And we need to understand this is our psalmist, this is our believer. Mo na makatuon sa ta. When we come here together, we need to prepare our hearts. If we cannot go in the presence of God, when even in your prayer, in your quiet time, kung di kita mo hatag o mga kapasayloan sa Ginoo. Every day we sin in our thoughts and in our hearts. Mo ni ang nakita nga obstacles sa mga sa psalmist nga ang pagpangalagad sa Ginoo is ang sala yun. Mo ni ato ning ma-learn makatuon sa tadini sa kanang nakita na to. So point number 1, a prayer of mercy. Lingon sa verse 1. Out of the depths, I cry to you, O Lord. So makita nimo ang psalmist nasa sa pain, nasa inflection sa iyang out of the, it's a metaphor nga kunuhay nga nalumos siya out of the depths. Kaning napukan siya sa tubig or sa unsay gipicture ni kundi napukan siya sa sala. Nakita niya ang iyang pagkamakasala. So mo na-learn siya nga in his inner being sa iyang kalag nga nasa guilt of sin nga di siya angayan nga mongalagad di siya angayan nga simbas Ginoo ug maadto siyang presensya. So kani nga psalmist nga in spite nga nagpadung siya sa temple to serve God, pero kakita siya sa iyang despair and distress. Isip ka mga makasasala. Kibaw siya in the way there na siya pangununa nga sala or dautan or siyang pagbati or even na siya nga nahimo nga sala nga di siya angayan musimba sa Ginoo. So, mo na nga nakita na to nga kasabot siya nga grabe siya ka makasasala. And yet, mo ni siya ningon siya out of the depths sa kahinilabman nako sa Cebuano nga atong naibaw atong nakuan nga gikan sa mga kahiladman which is unsearchable, which is nga iyang ikuan nga profound as the ocean or valley or pit o kanal nga lawom kay tanan ang iyang pagkamakasa. Na-feel niya nga nasa bottom of sin. Nga di siya kaluk nga mumit sa Ginoo.
Di siya kaako nga mumit sa Ginoo because sa iyang pagkamakasasala. Muning nakita na to sa psalmist. And the only thing he can do is to cry out to the Lord. Amen? Mo ni siya ang only he can do is to cry out to the Lord. Wa siya muhilak sa iyang silingan, sa iyang papa, sa iyang mama. Wa siya muhilak kung kinsa man ang gisadaan. Kundi di asam siya nihilak, dito siya nihilak sa Ginoo because only God ang makapasaylo na to sa tong mga sala. So, because He knows that the only thing that can help His problem, which is ang sala, ang Ginoo. Muniti man ni, way lain makatabang sa to sala. Ang Ginoo ra gyud. In the eyes of God, itong righteousness, dili imong ritual. Dili ang pag-agtog mo bukid, pag-agtog langog, pag-agtog sapa, pag-inog tubig sa sapa, nga aron mapasaylo ka, kung dili ang Ginoo ra gyud ang makapasaylo sa tong sala. Munang makita nimo nga giloy ang parable sa two people nga niduol sa Ginoo, which is unsa man ang religious leader, which is ang Pharisee o ang tax collector sa Luke 18:9-14. Makita nimo ang Pharisee is unsa siya, confident kay siyang kaugalingon as religious. Confident kay siya sa iyang pagka Hudiyo, pagka Pharisee, sa iyang relihiyon. Nga una is nihangad siya og ni-lift up iyang kamot. O kiba mo, nagpasalamat siya sa iyang good works. Og nangingingon pa, di ko mahisama ning tawhana, iyang gikumpara iyang kaugalingon sa isig kataw. Nga kunuhay ang isig kataw mo standard. Mo ni kapan sa religion, wa kaila kung unsa ka makasala. Ang relasyon di mo makita sama sa usa ka tax collector. Ang tax collector di kay kaduol sa alampuanan kay sa panahon nila naslip lugar nga alampuanan sa temple. Di kay kaduol ug dili kay kahangad sa langit. Ug unsaya, there are 7 words nga gingon. Pag he beat his breast, God, have mercy on me. I'm a sinner. Mo ni siya nga kung kasabot kita makasala, until now we pray gyapon tani nga prayer, even we are believers. Kay only the believers can see that he is a sinner. He or she a sinner. Na siya ra gyud ang tuo ra gyud nga makasabot nga siya makasasala gayud siya ug nanglanglan gyud siya kapasayloan sa sala. Manang to cry out for mercy, you must feel something of the depths of your guilt. Di jud ka kakahilak o kaluoy sa Ginoo kundi kita sa imong pagka makasala. Muna nga he pleads for grace in verse 2. Nga may sa verse 2, O Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to the voice of my pleas for mercy. So muna ang word please is a request, is a supplication, is a prayer. Muna ang meaning, muna kita daw a prayer of mercy. Because makita nimo ang psalmist kita sa intensity sa iyang paghilak nga iya yung gi-address, O Lord. There I cry out to you, O Lord, O Lord. Og tanawang kanang spelling just O Lord or kanayang kuan, di ba? Ang unang Lord is capital letter all and the second Lord is capital L and small letter. Which is ang meaning sa first Lord is covenant relationship. And ikaduha, which is Adonai. Which ang first is Yahweh, ikaduha is Adonai, which is Master and Lord. So, siya ni kibaw ang kuan, ang psalmist nga, there's a ultimate forgiveness nga mabot. Which is ang Lord kanang capital letter L and small letter O-R-D, which is mo gigamit per ni Jesus Christ sa New Testament. So, kakita siya nga nay gadung nga Misaya. Mo ning iyang gikon kay maoro man gyud ni ang muhatag ug mo fulfill sa kapasayloan gayud. So we see here nga the covenant name of God that emphasizes faithfulness to His promises, and Adonai which emphasizes His sovereign lordship and the ability to fulfill His promises, the ultimate forgiveness. And ingon siya, O Lord, hear my voice. Let your ear be attentive. So mao gyud ang ipangayo. That is why when we pray, the only thing nga atong pangayoon is ang Ginoo maminaw sa itong pagampo. Kaysa diyang natay sala, di yun na maminaw ang Ginoo. Man, we need to seek forgiveness first before we come to God. Kung mo ginawang through the gospel of Christ.
nang kanalang paminawon ta sa Ginoo. Let your ear, mo yang gihangyo ra gyud. Let your ear be attentive. Let your ear hear my voice, and let your ears be attentive. Kaning the word let, the verb and is imperative, is a command. Pag iyang gimanduan ng Ginoo, paminaw with nga pakilaoy nga paminaw nga hilat deep yun. Kay mao ba gyud ang gipangayo nga maminaw ang Ginoo kaniya. Mao ni siya nga once when we encounter the guilt sa atong sala, actually ingani gyud atong pagampo. Kaya nga naman, kakita ang sound man siya, he is undeserving. Pwede siya di sa paminawon sa Ginoo. Kaya Ginoo waning lang niya. Amen? So, mo nga i-follow ang hears my voice and follow his will, let your ears better. So, the one of the concerns sa is that nga maminaw ang Ginoo siyang hilak sa kaluoy. Because that is the only way nga ma-deserve niya, nga wa na to madawat. Nito sa mercy is mo na tong deserving, nga mo na tong angayan, pero wa na to madawat. Pero nakadawat, ang grace is undeserving ta, pero nadawat na to. Di ta ngayon, pero nadawat na to. So, more good ayang plead here. And the word voice is repeated 2 times. Kani nga prayer, di ni silent prayer. It's a prayer of distress. Nga pain good, nga naagin ni after good sa iyang voice. Muna siya kung kakita sa itong magamang sala, you cannot pray silently. You will pray desperately with a cry and shout to God. Muning nga word, nga voice, gibalikan. So no matter how low you may be, you can cry out fervently to the Lord. Mao lang po na ang promise. No matter nga unsa kita ka nga na-staggered ka sa sala nimo, you can cry out to God. Makahila ka sa Ginoo, og ayaw undang. Mao gina akong gihangyo gyud sa mga kumaning nga you want to encounter Christ, you want to know Christ, cry out to God and do not stop crying in your room until the Holy Spirit mo tandog sa imong heart. Amen? Munang Psalm 120, in my distress, I called to the Lord, and He answered me. In verse 1. So, mao ni Song of Ascent, magyapon ni. So, in my distress, it's a personal. Dini nga, I called to the Lord, and He answered me. So, it reminds me of Jonah. Tadiyang si Jonah, Prophet Jonah, nga nidagan, nga gisugos Ginoo. O kay nidagan man siya, gilabay siya kasi hinungdan sa bagyo, o gikaon siya sa great fish. Di na whale, great fish man nagingon diha. So sa diya na nasa sa belly, mao sa niyang prayer, nasa sa abyss yang gipanyata. So when we picture Jonah nga nasa belly atong nasa tong dagway, nasa tong nahunay si galingkod si Jonah. Kaya mo itong nakitaan sa atong mga salida nga mga cartoons. Actually, nabay space ang Bailey's kuan. Kanang sa fish. So Jonah 2:2 saying, I called out to the Lord out of my distress, and He answered me. Out of the valley of Sheol I cried, and you heard my voice. So, kakita siya sa siyang sala. Kakita siya siyang guilt. Nga naa siya sa kalistanan, gayud tungod sa iyang disobedience, naa siya. Maning physical, literal nga iyang nagian. Tungod sa iyang sala. Is naa siya sa kalistanan sa nagkikaon siya. Kasama, Sheol is hell. Magdana siya sa imperno. Muna, I cried, and you heard my voice. Ningon si Jonah. So quote, C.S. Lewis put it, when a man is getting better, he understands more and more clearly the evil that is still in him. When a man is getting worse, he understands his own badness less and less. So whether you have not yet come to faith in Christ, or whether you have been a Christian for a long time, getting a glimpse of God in His holiness will plunge you into the depths of His guilt and despair, so that you cry out to Him for mercy. So, mo na nga, the more nga mutan-aw sa magilingon, nga nakunuhay, nga na maayo ka, the more ta makita na to ang patong pagkamakasala. So, the more ang ta makita nga siyang pagkamakasala, iyang tan-awon sa iyang kaugalingon is, gamay ra yang sala. So, we need to understand, even though we're Christian, we need to understand God is holy. Amen? Kung makikita kita sa holiness sa Ginoo, makita kita sa atong pagkamakasala. That is why it is important to us that even though sa unsa ta ka makasala, we can cry out to God and plead for mercy. Amen? Mana nga, every day we need to plead for His mercy and grace and rely on His Holy Spirit.
kadaghanan na to, wa gyud ta mo plead na everything. Yes, our righteousness in Christ, and we need to understand, God is serious atong mga sala. So nagampo ba ka sa kaluoy sa Ginoo everyday? We cannot appreciate the goodness of God in Christ if we do not see our guilt of sin. Mo nang dali ato i-complain lisod atong kinabuhi, wa gyud ta kakita gyud. God is holy and God is angry every day because of our sin. But gikount atong sala dito sa cross diyan ni Jesus Christ. Mo nang nakita ba sa imong kagalingon nga makasasala kayo ka bisan tuod na born again ka? Kay once you cannot see nga wa kitang makasala, you what you can reverence and awe, and you cannot play and you cannot pray mercy to Christ. Even though we are born again, we are sinners. Ang difference wa ginato atong sala na count na dito ni Kristo sa cross. Mao wa gani difference na to diha sa mga unbelievers. Kaya kung kita wala ta makitaan na mo na danger sa atong paglakaw isip Kristohanon. We take it lightly sin. Human niwalo na ta sa sala. Muna atong pagsimbas Ginoo, atong pagampo ug pagbasa sa Bible ato lang nang i-neglect. Kaya wa man gyud ta kakita kung unsa ta ka makasala, that we need God every day, that we need Christ every day. So the prayer of mercy, it leads the psalmist of a prayer of deliverance, a promise of deliverance of his sin. In point number 2, a promise of deliverance. Mingon siya din paguman niya nga list ka ng, let your ears be attentive to me. In verse 3, if you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? So the psalmist, nihilak siya, cried for mercy, and he realized himself, he cannot help himself. No amount of good works nga, kung man, mahimo siyang matarong sa Ginoo. That is why no amount of good works nga ang tao maluwas. Sama na nga psalmist. Kakita siya, yung desire is kaluyan siya. Ug mo nang nakarealize siya nga, if you should mark my iniquities, kaya nga naman, siya mismo yung gamit is problem, di siya kasulbad, which is ang sala. Ug niingon siya nga, if you, O Lord, which is the word Lord, you got covenant relationship. Gibalik na po din yung gi-address. The word if is conditional. Yeah, makita mo, it's a rhetorical question. It doesn't mean nga he needs answer. He is driving a point. Nakasabot siya nga, kung ang Ginoo, i-record iyang sala, kung he give accountable ang Ginoo sa tong sala, di kita maluwas. Dili sad pasabot nga ang Ginoo nga na siya amnesia nga di hinumduman. No, kinumdum. But makita to ang God the Father, ang sala nato is manunuman through the cross of Jesus Christ. Man, the word mark here, guard, on guard, kaning watchfulness, vigilance. It means ang Ginoo nagbantay sa tong sala, nagkanunay every day. Sa dili makita ug makita, even sa tong hunahunaw kasing-kasing nagbantay ang Ginoo na. Mo nang pasabot, if you should mark iniquities, kasabot ang psalmist nga wa siya ipsot sa Ginoo. Bisan asa pa siya motago, kit-an sa sino kibaw ang Ginoo sa tong sala. Mo na, do not fool yourself. Kaya we cannot fool God. So unsa pa tong buhaton kibaw ang Ginoo? Bisag sa tong hunahuna na makak ka, kibaw ang Ginoo na makak ka. So mo na siya nga ningon ang kuan nga kung i-scrutinize gyud siya sa Ginoo, kung i-observe gyud siya sa Ginoo, nakita niya nga wa gyud siya paglaom sa iyang mga sala. Mo nang, if you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, balik niya ang Adonai, who could stand? Kinsa may makaatubang nimo? He understand. He cannot come to the presence of God. And the Bible says, no one can see God alive. Which is, mo na gihangyo ni Moses katong gibasa ganyan Exodus. Because of the holiness of God. Kung makita mo sa Revelation, the resurrected Christ, ganahan mo tanaw, basa Revelation 1. When John see Jesus Christ, kung sa may respond ni John, nakuyapan. That is why Jesus Christ, the lion, di na siya sheep, di na siya lamb. That's the picture of Jesus Christ sa iyang pagbalik. So, it describes nga ang psalmist, he is dead to sin, Ephesians 2:1. He knows that he is dead. And nakita siya nga, nakita siya, tungod siyang sala, is nailalom siya sa judge siya ginahukman, ug wa gyud siya hope. Kikibaw siya nga makasala siya. And the only ground nga mahimo siyang
nga diya sa Ginoo is ang kapasayloan sa Ginoo. Mo nang nasa contrast, but with you there is forgiveness that you may be filled. So amazing mo ni siya ang I hope ma-realize sad nato unta nga tong mga sala. Mo nang we take it lightly gayud every day or even sa atong pag-worship. Because we do not see the evil of sin. No, we sin every day. So but it's a contrast nga ang Ginoo di gyud mo keep record of sin or kept record of wrong. I know a lot of us daghan ka relasyon nga hinumduman atong mga sala. Run to God, cry out to God kay Ginoo di gyud mahinumdum sa atong mga sala. Because naa diha ni Hesus Kristo. Amen. Mo na kanindot sa sala. Mo ni siya nga ang makita nimo ang psalmist na siya paglaom sa forgiveness diha sa Ginoo. So there is forgiveness with you. So it means pardon in the Hebrew means pardon. So kaning it means gi-cut off. Manang meaning sa forgiveness. Gi-cut off na imong sala. Which is ipalayo mo na siya nga when we come before God atong grounds atong paglaom is dili lang tungod kay na-justify ta sa atong good works. No one can be justified by good works. Not that we can prove that we have not sinned. Di kay makaprove nga watay sala. Dili kay maka-explain ta sa atong sala nga maka-isjud ka. Dili kay maka-offer ta apology sa atong sala kun dili unsa ato pagdul with a full confession because He is faithful to forgive us. Amen. 1 John 1:9. That is our hope. Nga atong hope that God will forgive them. Mo na siya kung ang tao dili mo duol sa Ginoo nga ani nga manner nga naagi nakakasabot siya nga siya makasala o muduol nga mo kumpisal ra gyud siya ang sala. Actually wag gyud siya paglaom nga dawaton siya sa Ginoo. Until you will not learn nga ikaw makasala, di jud ka kadawat sa kaluwasan sa Ginoo. Laktor pagkasulti because the only thing nga maluwas sa Ginoo is katong nakailangan makasasala siya nga wa gyud maayo diha kaniya. Manang Romans 7, there's nothing good that dwells in man. So to mark iniquities means, makita nimo, is to keep a record of them and to hold the sinner accountable for each one. But fortunately, God's forgive. He does not keep track of every sin and exact punishment for it. That is why gigamit niya, but you, O Lord, capital, which is Adonai, gigamit ni Jesus Christ. Nga pangan. So, the psalmist speaking how God deals with His redeemed people. Mao ni siya, we need to ang Old Testament ni look forward kang Jesus Christ. Mao na ang kaluwasan sa Old Testament, the same ra sa New Testament by faith in Christ. Amen? So mao na mag-discuss sa Bible study. Nga we need to understand, by faith, dili about sa law, dili sa pag-offer. Kato, nibuhat sila ato because kanituo sila sa true sa ultimate sacrifice sa Hebrews 10 sa kung gibasa ganina is mao ba ito yung makaluwas na. Nibuhat sila ito kay luwas na sila. Sama ani na ito nga nisimba ta kay luwas na ta. Unbeliever, why place din eh? We cannot understand why we sing to the Lord. Why we raise hands to the Lord. Why we pray. So mo ni siya ang fruits sa atong pagkaniluwas. Dili kay nibuhat ani para maluwas. The same basta na sa Old Testament, ni offers lang man na para maluwas. Huwag ni-obey sila sa balaod from Lord. No, ni-obey ta because luwas na ta. Amen? Kaya even sa itong obedience, we cannot obey perfectly. Only the blood of Christ. So, as believers, through the death and resurrection of Jesus Christ, ma-attain na to ang forgiveness of sin. Sinagi sa faith. Manang in Him, Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. And Romans 8:1, mo nang as a believer makaingon ta, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Mo nang therefore which is not say result. Nganong wala di na ta makondemna because man ang question why? Because na si Kristo nato. In Christ. That's the purpose of in Christ. Mo nang even though nga makamata-mata sa unsa gyud ta ka makasasala, it's hard man to believe, but it is true na there is forgiveness with God. Amen? Mao lang yun na, nga naagi kapasay, naagi promise sa deliverance, pinagi sa kapasayloan sa Ginoo. Muna, do not lose hope. If mapandol man ta, if makasala man ta, come to the feet of the throne of Christ. And with guilt, with
with despair, with distress sa pag-ampo sama ni nga psalmist nga di jud ka mahimong perfect. And the purpose and result statement here, why God forgive us, that you may be feared. Mo na result. Unsay the word fear dinhi is a reverence. Unsay reverence? Mo nang reverential fear and awe. Mo na, if we understand the forgiveness, we are afraid to dishonor God. We are afraid to disobey God. And we are afraid to displease Him. Mao gyud na ang result sa forgiveness. Kung gipasaylo ta, mahadlok ta nga dili mahimaya ang Ginoo nato kung kinabuhi. We afraid to do sin. Mao na siya ang forgiveness. Mao na ang result. Dili kay tungod kay atong na ay mo pasaylo bitong Ginoo, pwede ra ko mobuhat ni isa. No, kung kasabot lang gitas ka pasayloan, mohadlok ta mohimog sala. Mo nang fear, reverential fear. Mo na siya nga reverential fear kanang reverence and awe diha sa Ginoo. Mo na on the human side of things, forgiveness is the ultimate goal for which the psalmist hopes and waits. But on the divine side, however, the ultimate aim that God might be feared. Nga naa gyud tay reverential fear just Ginoo. That man nga mo serve ta, mo worship ta diha, dapat na gyud tay proper reverential sa pag-serve Ginoo. Mao gyud natong magka. So, morning, one of the great purpose of God's great forgiveness is to build a sense of gratitude and reverence in those He forgives. Mao gyud. Muna kung kasabot lang kapasayloan, no? Mapasalamat gyud ta every day sa Ginoo. Di gyud ta mapuno sa complain and grumble. And we need to understand, diba, the wages of sin is death. Anong buhi pa man ta? Ang bayad sa sala kamatayon. Romans 6:23. And yet buhit pa ta. Because of the forgiveness of sin. Amen? That's the grace of God. Muna nga, we need to understand. As Spurgeon said, ningon siya, quote, "It may be that you have sinned many times and grievously, but there is forgiveness. Though a child of God, you have gone far astray from Him, but there is forgiveness. You have backslidden sadly and horribly, but there is forgiveness. The devil comes and howls at you and tells you that your doom is sealed and your damnation is sure, but there is forgiveness." Amen? Muna, do not lose hope. Do not listen to the voice of the world. Do not listen to the voice of Satan or your inner being, a voice which is lies. There is forgiveness in Christ. Na ikapasayloan sa sala diya ni Kristo. Amen? Munang madasigon gyud ta mga lagad ug musimba sa Ginoo. So you may not find forgiveness sa ubang tao. Kung mag-away mo si mong banaw, sa masawa, o sa mong anak, or even sa mong office mate, or mong classmate, or even your own self, di ka ka-forgive sa mong kaudong kagalingon, you can find forgiveness through God. Amen? Kana lang, kundi magkakapasaylo. Because there is one who will nga mo pasaylo na to, ang Ginoo. So, our God is a forgiving God. Now you are being forgiven through the blood of Jesus Christ by faith. Do you have a reverence to serve or to worship Him? Dapat tayo reverential awe. Dapat tayo fear when we worship and serve God. Does God's forgiveness lead you to fear Him? Does God's forgiveness lead you to fear Him? So I hope nga makita nato ang relationships of forgiveness and fear. Nga related ra gyud na sila. When I come to Him with a full confidence and faith in Christ, because He is faithful to forgive us. So do not be dismayed, my beloved brethren. So after the psalmist acknowledged the promise of deliverance, point number 3, a proclamation of hope. So, sa diyang nakita na niya, kita siyang problem, kita siyang pagkamakasala. Pero nakita mo sa nga na siya promise sa forgiveness, mo na siya proclaim siya, mo na sa verse 5, "I wait for the Lord, my soul waits, and in His word I hope." Mo na sa in His word I hope. So the psalmist nga nag-express siyang distress
sa iyang verse 1 and 2, karon ni proclaim siya hope asa man in His Word. That is why hope in God is the same as hope in His Word, which is the Bible. You cannot find hope in this world. Actually, di ka makakitag paglaom sa kalibutan sa asa kang tanaw. Labi natong kahimtang karon. That's why it's important nga to read the Word of God. It's important to read the Bible. Because in His Word, there is promises. Muna siya, my soul waits, which is my soul, yung ibalik-balik is His whole being, His whole, tinibukaan niyang pagkatao o iyang kasing-kasing nga mahuwat sa Ginoo. Kaya nga naman, naghuwat siya sa kapasayloan sa Ginoo. That is why when I study siya, unsa kayang gihuwatan ni? Maybe, the accomplishment of the work of Christ. Possible lang. Kaya yung gigamit din nga Lord, capital, nakapitan mo, capital letter nga Lord o capital, o kaning nga Lord nga capital L lang, which is nag-refer, gigamit din kanunay ni Jesus Christ sa iyang identity. So, mo ni makita nga, iyang dependence is, wa siya laing dependence, kundi sa Ginoo ra gyud. Sa pulong sa Ginoo. Mo na nga, in His Word do I hope. So the waiting here is not a passive or inactive. Unsa man siya nga waiting ni, is makita nimo nga iyang giset gyud iyang hope sa promises asa man sa revealed word sa Ginoo. Man importante kas tanan. Man ato ali tuan ato ang saad sa Ginoo. Even though bati atong kahimtang sa kalibutan, pero ang saad sa Ginoo ma-fulfill gyud. Amen. So mo ni nga angay gyud in His promise nga mo-fulfill gyud yang saad nga gipasaylot ta. And we know kita mismo kaning Old Testament was la kakita man ga-look forward kita kakita na ta kibaw na ta namatay na si Jesus Christ, amen, ug nabanhaw na naglingkod na sa tuo sa Amahan, kana lang nga saad kung na-fulfill na kana sa mo na sa nang ma-fulfill sa dihang mga itagpasaylos Ginoo. Instantly sa dihang mga itagpasaylos Ginoo tuhuy nga gipasaylo ka ug talikdi ding sala. That is a genuine repentance ug atubang sa Ginoo. Kani is naghuwat pa sila sa ultimate nga forgiveness nga maabot. Kita human na. Muna nga, makita na to nga in verse 6, my soul waits for the Lord more than watchmen for the morning, more than watchmen for the morning. This is the imagery sa kaninga psalmist. Which is, iyang gi-picture, iyang waiting like a watchman. Unsa man ning watchman? Sa panahon na to, but na ba tayo watchman? Sa panahon na to, is mao nilang watchman, panahon na agto sa Tori, sa tawag ng Tori, mabarog ug mutanaw nga nabay enemy nga gadung or messenger. Siya ang mo-report. Og ang ilang waton di gyud na sila matug. Kaya kung matug masudlan sila enemy. So kiba siya ang watchman, hopeful kayo kay ngano man nga maabot iyang relief kanang iyang ilisa na siya kay nganon musugot kasi badi musubang mo yung adlaw. Amen. So mao ni siya, he wait for the forgiveness of God nga sama sa nga for the morning will come. 2 times kita ganyag emphasis nga maabot gyud ang forgiveness sa Ginoo. Kay ngano man di man kapugong ang Ginoo sama sa adlaw nga di mo pugong nga mo subang gayud sa matag buntag. Amen. Sa dihang kakita ta nga makasasala ta og guilt ta sa tong sala, mo pasaylog yung Ginoo. Amen. So mao na siya nga di mo hold ang Ginoo kapasayloan. As long mabtang way sala nga di mapasaylo sa Ginoo. Tanang sala mapasaylo. Ang di mapasaylo sa Ginoo nga sala kundi nimo ilhon si Jesus Christ nga imong Lord ug manunubos. Kaya nga naman, kinsa pa may musluwas nimo? Diba? Wala may muluwas nimo sa pagpasaylo nimo. So mo na, as long nga ni-acknowledge ka nga ikaw makasala nga di ka kasulbad ng problema sa sala, only diha sa Ginoo, only in Christ. Mo na siyang, my soul waits for the Lord more than those who watch for the morning. So, that is why the psalmist waiting for the Lord's forgiveness. It's like a watchman who intently and anxiously that the light of the morning will come. Amen? That the light, mo nang kita atong forgiveness is we look on the gospel, we look on Christ on the cross. Mo na to ang forgiveness. So, mo na ang point number 4 is a plentiful redemption. A plentiful redemption. What do you mean by a plentiful redemption? Tingnan sa verse 7, O Israel. So, ang verse 1 to 6, personal kaniya. Makita ng mga recipient ni, number 1 is God. Kaya address niya ang Lord 8 times sa 8 verses. Pero,
Dini, giapil na niya sa verse 7, O Israel, which is, ang term nga poetic device gamit niyo kaning O Lord is apostrophe. Kuno, ang meaning nga kunuhay nga naa sa iyang atubangan ang Ginoo. Munang O Lord, nasa iyang presence, nasa sa atubangan sa Ginoo. Nga na presence ang person, diya present ang person niya. Kuning O Israel, hope in the Lord. Kumantay mo? Nga naman hope. There's are three things nga nung hope diya. For with the Lord there is steadfast love, and with Him is a plentiful redemption, and He will redeem Israel from all his iniquities. There's a list here that we need to find. Nganong iyang gidasig, exhort ang psalmist, o iyang gidasig ang Israel, nga mulaom dihas Ginoo. Kaya nga naman, number one, nganong mulaom sila, because ang Ginoo is a steadfast love. So kung basahon nyo sa laing sa akong sa ESV, sa NSB, loving kindness. Sa New King James Version, unfailing love. And sa NIV, sa mercy. So it means dili ma-fail ang Ginoo sa pagpasaylo. Amen? Ang ma-fail ba kita? Muna, ang lessons, kung basahon nyo ang Book of Judges. Ang Book of Judges is a rotation: sin, supplication, salvation. Sin, supplication, salvation. So kung maabot mo sa chapter 14 sa Judges, wala na supplication. Wala na sila moampo. Wala na sila mo seek of repentance na Ginoo. But the same time, ang Ginoo gyapon ni himong pamagi nga mga nga sila pasaylo. Amen? Moni, remember, dili ang Ginoo mo, hindi mo pasaylo. Kita, may mismo papulaan ta pagpangayt pasaylo. Remember, ayaw, just do all sa Ginoo nga nay genuine heart. Cry out to God. Amen? So steadfast love, kaduha is plentiful redemption. Kaning plentiful redemption is a full redemption, which is complete redemption. May pasabot na ni. Nga in God, is tungod siya unfailing love, is tagaan kita, lukaton kita sa Ginoo sa atong pagka makasasala. Mo ni ang complete redemption, which is the future, sa psalmist nga tayo, sa future, which is in Jesus Christ. Either sa iyang panahon sa iyang first coming o kita sa pagbalik ni Jesus Christ, mo na itong complete redemption. Amen? So mo na siya nga itong complete redemption. So that is why gilukat ta just Ginoo. So ikatulo is redeem Israel from all his iniquities. Morning Romans 11. In sa time, ibuk Israel, ang remnant, may i-redeem niya in all his iniquities. Future ni. For the Lord there is mercy. So, what he learned in his personal life, kaning psalmist, is iyang gi-apply sa tibok nations sa Israel. Mana, ang katawan sa Ginoo magpaobsanon gayud ug mutan-aw diha kaniya. Nga naay kaluoy, naay gugma, unfailing love, naay abundant redemption for both to the individual and the community. So morning nga ang psalmist iya jud gi-address gi-exhort ang Israel, hope in the Lord. Because there are complete redemption. So abundant redemption, quote, abundant redemption. Are our sins great? With God there is mercy, much less mercy. Are our sins many? With God is plenteous redemption. He will multiply pardons as we multiply sins. Diba? Romans 6. Diba? Sins, kung ang sala mo daghan, grace will abound. That's how our God is. Mana, He shall redeem Israel from all his iniquity. So God's people should put their hope in Yahweh in their present distress, because He is loyal in His love and He will finally provide complete redemption. Ultimate deliverance was sure in the future, and this was to be ground of the Israel's confidence. Even until now, Israel, kadaghanan wag gyapon mo tuo ni Jesus Christ. But in the future, may tabo pagyud ni. Mani nga makita nato sa story ni John the Baptist ug Zachariah. When Zachariah, the father of John the Baptist, heard that his son would be a forerunner to the Messiah, and that Mary was child with the Savior through the Holy Spirit, he prophesied, Zechariah, Luke 1:68, Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited us to accomplish redemption
for His people. With His blood, Jesus accomplished our redemption out of the slave market of sin. Amen? So with Christ Jesus, iyan ang gifulfill ng atong pagkanilukat. Mo nang ayaw na ta, di na ta maulipon sa sala. Mo lang di na to ibaligya-balik atong kaugalingon o ipaon atong kaugalingon sa sala. Kakunoy mratag na sa market, nga ito ibaligya sila. Kung gilukat na ta sa Ginoo, yun sa tapaglukat, pinaagi sa nahimiling dugo ni Kristo. Muna, dili kinahanglan nga mahimo kang killer, murderer, or kanang tawagan ni adis-adis, kung sa banadiha ang imong sala, kapag na kay guilt sa sala. Sinner as we are makasasala gayutang dako. Walay makasalang gamay na to. Manang you cannot encounter the forgiveness of God kung di ka kakakita nga ikaw makasala. Mawag yun ni yun ang ano. We need to understand, do you know that He has redeemed you from all your sins? Inundumi, ilukat ta sa Ginoo sa tanan natong sala. O maangko nimo kung imong ilhon nga diha sa Ginoo na ay kapasayloan sa sala. Amen? That is why assurance of the Lord's forgiveness, a prayer of mercy. We need to pray. Di tinggo di pasabot kay believer na ta, watay ngani nga dita ka ma-struck sa atong pagkamakasala. That's the reason why we cannot worship Christ every day. That's the reason why we are not thankful to the gospel every day. Because we look always ourselves nga mas buutan ta. No, we're sinners in the eyes of God. And a promise of deliverance, kana lang yun. Every time we see sin, every time makarealize sa sala, ayaw pag self-pity. Because there's a promise of an assurance of forgiveness diya ni Jesu Cristo. Nang kuyo ng self-pity is self-righteous. Ayaw gipag self-pity. Kaya ang hinungdan na self-righteous. We need to understand why righteous na to only Christ. Amen? And proclamation of hope. Imo ging isulti sa imong kaugalingon, imo i-preach ang gospel sa imong kaugalingon na we have hope in Christ. Amen? That's the beautiful message. And lastly, we have a complete redemption in Christ. Manang mo-hope ta sa umaabot nga ang sala, humana. That is why as believer, kapoy kang sala. Kung kasi natin mo, manang ganahan tang umalik na Jesus Christ, humana. Hate of being hate na bugno sa sala nga nani mo. So we need to come to Him with a proper understanding of our sinfulness so that we can come to Him with a reverential fear. We need to believe that in Christ our redemption is complete. With His blood, Jesus accomplished our redemption out of the slave market of sin. We need to believe that our hope is in the forgiveness of our Lord Jesus Christ. So, di ba, ningon ko sa story, and ko ay nag-start ko ni about sa composition. Why nganong na-study na ko? Because of the song, if you should mark the iniquities, who could stand? Do you think nga nakabarog ko din kanang I am proud? Actually, I always said, Lord, di ko ngayon. Every day, whatever I have, I always pray, Lord, di ko ngayon. Kaya ngino, kibaw ko nga makasasala ako. Kung compare na ko sa uban sa mga tao nga naglisod pariha, may makasala, and yet may ko kahimtang. Muna ako sa kabutang nga, it struck me hard kaning if you should mark an iniquities. Sa Cebuano pa, nga kung ikaw Ginoo nagtimaan pa usa sa akong mga kasalanan. Muna every day, I always grateful to God. And always thankful that I have a family. I have a house. I have a food to eat. Whatever happens, I always be thankful. Because I know in my heart, in my flesh, I'm a sinner. And I cannot glorify God in my own. And I thanks and I praise God that through forgiveness of Christ, I'm victorious. Amen? And through the gospel. I hope kana sa datong kamation. Let's say kung kasabutan na we serve Christ
katibukan tong kinabuhi. Wa gyud makababag o kung sa bang klaseng obstacles sa tong kinabuhi nga dili mo simba sa buhi nga Dios. Amen? So I want you to stand up and close your eyes. Amahan namo, Lord, salamat sa imong mensahe karon. Ginoo, ikaw ay gyud nasayod, Lord, sa matagusan namong kasing-kasing, Lord. Ikay nakita, Lord, ikay nasusi nimo, Lord, among hunahuna. Amahan akong ampo ang matagusa, Lord, kung unsa may lang kahimtang karon. Kanaman sila, Lord, sa kalisdanan, Lord, ug silang pagkamakasala nga nakita nila Ginoo. Nga Lord, silang hunahuna nga di na sila mapasaylo sa iyong sala. Lord, pakita sila. Himo, Lord, nga ikaw ang Dios nga puno gayud sa grasya ug kaluoy ug hikma. Nga mo pasaylo gayud ka, Lord, as long ang tao mo ila nga siya makasala nga di siya makaluwas siyang kagalingon. Himo, Ginoo, Lord, nga maabot gayud siya siyang kasing-kasing hunahuna nga siya makasasala ug ang mo na yung pinaka-greatest problem, which is yung sala. Nga iyang dawaton si Kristo nga iyang Dios ug manunubos. Ug katong kami, Lord, nga nila nga nadawat na namo among pagkanilukat, ug nila na, Lord, nga kami nga nakabaton ng relasyon diya pinagi sa pagtuo ni Kristo. Himo, Lord, nga ma-empower gyud unta among pagka-Kristohanon pinagi pagpagsabot sa kapasayloan sa sala, Lord. Nga in you we have assurance. Nga even though we struggle every day sa among life, help us to cry out before you. Even, Lord, nga nag-struggle ug may mga sala, nga mga kalag na nadin, Lord, tabangi sila, Lord, nga mo sampot gayud silang pangunhuna nga naa ka, Ginoo, nga mga ikislag repentance and forgiveness diya Ginoo, nga assure gayud imong kapasayloan sa sala, Ginoo. Ug tabangi mi, Lord, nga kami usab, Lord, nga niila na nga born again. Tabangi mi, Lord, nga ang forgiveness gid ta mubunga gid tag reverential awe and fear to serve you, O God. Tabangi mi, Lord, nga kanunay gid mo pamalandungan ang among pagkamakasala, Lord, para ang gospel, Lord. Lord, labas kanunay mapasalamat mi sa matag adlaw sa pagpangalagad ka kanina. Dalaygon ka, Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.
pray for the tithes and offering. Father, we thank you and bless you, Lord. Thank you for the tithes and offering. You give your people, O God. Bless them mightily, O God. And Lord, use this tithes and offering, Lord, to expand for the expansion of your kingdom, Gino. Salamat, Gino. In Jesus' name we pray. Amen. God bless.